Hayop ka ma, mabulok ka sa kulungan habang buhay. Dahil anak mo kami pero nagawa mo pa rin sa amin ni Ate Lian. Hindi ka nadaha dahil imbes na protektahan mo kami, ikaw pa mismo ang sumira sa buhay naming magkapatid. Paano mo nagawa yun, Papa? Nadamay pa ko sa gulong na to samantalang iniidolo pa naman kita at akala ko marangal kang tao. Ngayon ko lang nakita ang laki pala ng mali ko sa'yo dahil ikaw din ang dahilan kung bakit kami napunta sa ganitong kapahamakan. Nagkamali ako, Adrian, at wala akong maidadahilan sa bigat ng pagkakamaling nagawa ko sa'yo at sa lahat ng nadamay dito. Hindi ko ginusto na ikaw mismo ang masaktan sa gulong na to pero aakuin ko ang lahat at aayusin ko to hanggang dulo. Makakalaya rin ako, Mayor. At pag nakaalpas si Tess, isusumbong niya kayo kay Congressman at babaling lahat ng ginawa niyo. Humanda ka na dahil ang gulong akala mo natapos ngayong gabi, doon pa lang talaga magsisimula ang bangungot ng buhay mo. Ayoko makalayo si Tess kasama si Leia. Isaran niyo lahat ng labasan at bantayan niyo bawat rutang pwedeng daanan ngayong gabi. Kumikilos na ang mga tao natin, Mayor, kapag may pumutok na lead mula sa checkpoints o sa hawak nating suspect, didiretso tayo agad. Tahimik ka lang, Leia, dahil habang hawak kita, wala silang magagawa kundi habulin ng anino mo at mga pasadilim kakahanap sa'yo. Kahit saan mo ko itago, mahanap pa rin ako ni Mayor at darating ang oras na ikaw naman ang mangangatog sa takot. Papa, hindi pwedeng si Lea naman ang mawala dahil lang nailigtas kami ni Isabel dahil siya ang nagsakripisyo para makalabas kami ng buhay. Gagawin ko ang lahat kahit ubusin ko ang buong gabi at lahat ng hawak kong tao, may babalik natin si Leia. Hindi ka na makakatakas dito, Leia. Kahit sumigaw ka pa ng unlang ang sasagot sa'yo at walang daratila iligtas ka. Maghintay ka lang, Tess, dahil darating din ang araw na ikaw naman ang hindi makakahinga sa takot at wala kang matatakbuhan. Habang buhay kang mabubulok sa kulungan dahil sa lahat ng dumi, panlamang ginawa mo sa sarili mong mga anak. Ang tapang mong magsalita, Mayor, nakinabang ka rin naman kay Leia kaya huwag kang umarte na para bang malinis sa mga kamay mo. Congressman, nandito na kami sa safe house. Hawak ko na si Leia pero nahuli si Mirna sa gulo kaya kailangan natin gumalaw ng mas maingat. Wala akong pakialam kay Myrna. Ang mahalaga nasa kamay mo si Lea at siguraduhin mong hindi siya makakawala hanggat hindi ko sinasabi. Sa wakas, nakita rin tayo. Ikaw pala si Leia, kaya pala handa siyang sumugal para sa'yo. Ikaw pala ang utak ng sindikato. Hindi ka lingkod bayan, salot ka sa mababait sa mga kabataang sinisira nyo. Kilala ko si Zaldigo. Tahimik kumilos yan pero malalim ang galamay at bihasa magtago sa likod ng mga tauhan niya. Kung siya nga ang nasa likod nito, Mayor, kailangan maunahan natin agad bago pa niya mailipat si Leia sa ibang taguan. Congressman, umiinit na ang paligid. Kapag may isang sablay pa, baka masundan na tayo ni Mayor hanggang dito. Kung ganon, bilisan mo. Gusto kong bago siya dumating, wasak na ang isip niya kakaisip kung paano niya ililigtas si Leia. Magsasalita ka sa video. Sasabihin mong buhay ka pa at susunod si Mayor kung ayaw niya may lumala pa sa sitwasyon mo. Hindi ako matatakot sa'yo, Tess. Darating din ang araw na kayo ang luluhod at hihingi ng awa sa mga sinira niyo. Kilala ko si Zaldigo, Adrian. Akala ko pera lang ang dumi sa mundo niya, hindi ko inakalang siya palang ugat ng sindikatong gumulo sa buhay niyo. Kung ganun, mas wala tayong oras, Papa, bago pa niya tuluyang itago si Lea, kailangan maunahan na natin ang susunod niyang galaw. Hindi ka mahalaga dahil gusto kita, Leia. Mahalaga ka dahil ikaw ang susi para mapaluhod ko si Mayor sa harap ko. Hindi mo ako magagamit habang buhay. Darating ang oras na ikaw mismo ang babagsak sa bigat ng mga kasalanan mong itinago. Mayor, may natanggap na video. Buhay si Leia pero halatang ipinadala yon para mapilit kang sumunod sa gusto nila. I-zoom mo ang likod. Pamilyar ang pader at ilaw na yan. Isa yan sa mga lumang taguan ni Zaldi sa may norte. Papa, isama mo ko. Hindi pwedeng naghihintay lang ako habang si Lea ang nagdurusa. Hindi ka lalayo sa tabi ko. Pero sasama ka dahil panahon na para harapin natin ang buo ang taong sumira sa lahat. Boss, parang may kilos na sa labas. Baka mas mabilis nang nakaabot si Mayor kaysa sa inaasahan nating oras. Hayaan mo siyang dumating. Habang sa harap siya nakatutok, ilalabas mo si Leia sa likod at ako ang sasalubong sa ingay. Darating dito si Mayor at pag dumating siya, hindi niyo na mapipigilan ang pagbagsak ng sindikatong pinamumunuan mo. Hindi mo pa rin naiintindihan, Leia. Hindi ako naghihintay para matalo, naghihintay ako para siya mismo ang kusang pumasok sa patibong ko.